Wow, good morning mga kabasket. November 13, 2023, Monday po ngayon. At oras na naman para sa ating routinary update ng ating Lesak Garden. So pasok muna tayo at tingnan natin. So dito siguro sa video na to, focus muna ako sa pipino. Yun muna ang pagfokusan natin on this entire video. At bibigyan ko kayo ng update. Okay? Itong ating bell pepper, gawa na lang ako ng separate video dyan. Malaki na, ayan o. Kailangan na natin na patabaan yan. Pero gagawan ko na lang ng ibang video yan. So check na lang sa ating sa separate video. Okay? So sa mga naka-tune in, ito na po yung inyong inaabangan update sa ating pipino. So ngayon pong araw na to ay 11:13. So that means ika-ano na po ng ating pipino, ika 79 days na po niya from seed sowing, no? Ika 79 days and medyo gumugulang na, medyo matanda na yung ating pipino. Pero ngayong araw ang ika 13 na harvest din niya. Okay, ika 13 na harvest natin. Nag-start ako mag-harvest dito noong araw pa naman, October 19. So ngayon ika 13th harvest na natin. Na-break na po natin yung ating benchmark sa open field, which is 8 harvest in average, on average. So ito nakaka 11 harvest na po tayo. At marami po tayong bunga. Ayan, makikita nyo naman, nasa taas na yung mga bunga natin. Pero hindi na siya ganun ka solid, no? Kumbaga sa grade din, nasa 90 na lang grade niya. And hindi na rin ako nakaka-catch up sa pag-aalis ng mga mature leaves. So hinayaan ko na lang. So sa video na to, sabayan nyo ako, no? Samahan nyo ako at mag-harvest po tayo ng ika 13th harvest. Kaya 13 harvest. So gagamitin ko lang ito. And hopefully, habang ako habang tayo nagkukwentuhan sa mga kung ano-anong na-experience natin, makapagbigay ako sa inyo ng mga additional input, additional insights kung paano natin i-manage, paano ko i-manage o paano ginagawa ko dito sa ating pipino na naka-greenhouse. Okay? So habang tayo nag-aani, i-on ko muna yung ating drip irrigation. So ganyan po ang aking routine. So i-on ko ng yan, ganyan lang, yung mga 3/4 lang yan, sakto lang yan. So ayan, naka-feed po yan doon sa pipino at sa ating bell pepper. So ngayon po ay habang nag-aani ako, nagdidilig ako at the same time, di ba? So yun po yung kagandahan ng ating sistema. So later on, i-automate natin yan, i-automate ko siya. Pero sa ngayon, ganyan muna, pamano-mano para malaman ko kung anong aking need na i-automate. Okay? So harvest tayo. Ang 13th harvest. So yan. Hindi na po ako gumagamit ng gunting. Pinuputol ko lang dyan. Ang presyo po ng pipino ngayon, 11-13, ay nasa 25 to 30, mga ganyan. Yan po yung presyo. So nakahawak lang sa kabilang kamay ko yung camera, and then hinahanap ko naman yung mga pwede ng harvestin. Okay, so anihin ko na to kasi dalawa po yan. Yung isa hindi po lalaki kapag hinayaan kong tumagal dyan, kaya aanihin ko na yung kabila. Yan. Pwede na po yan. Okay, yan. Okay, pasensya na kayo kung medyo mabilis po yung ng camera, yung movement ng camera. Wala kasi akong wala akong anong tawag doon. Meron din nilalagay sa chest mounted na camera, no? Siguro mag-i-invest ako. Bibili ako pag nagkapera tayo. pag natapos nating itong ating pipino, mag-invest tayo doon para naman medyo mas convenient ang pag-aani. So may mga kumakaing roots, may mga kumakaing worm diyan. Yung mga balubaluktot po na yun na dahon, may mga worm minsan doon. Pag natachempong ko sila, tinitiris ko. Okay? And yun nga, hindi na po ako nag-i-spray dito. At dahil hindi na need, no? Siya ko pang kumbaga parang hinihintay ko na lang yung kanyang ang tawag dun, paghuhukom, judgment day. Pero okay pa rin naman, ayan. Oh.
Pwede na po yan. Okay. In average po yung bunga natin ay nag-average po ng 200 to 200, ng 210 ganon. And 10 kilos every 2 days yung na-harvest natin. 10.12, 10.2, mga ganon. So okay lang din naman, no? Dahil ito ay experimental natin, at least nagkaroon tayo ng income, di ba? So meron tayong pangbayad ng tubig, pangbayad ng kuryente. O di siya pa. Okay? So maintenance, usually ang ginagawa ko lang patubig. Naglalagay din ako ng fertilizer sa patubig na rich in phosphorus and potassium. Spray, hindi na po ako nag-spray. Hindi na need. Pero siguro kung gusto kong patagalin pa to, pwede lang tayo mag-spray ng mga fungicide saka bactericide. Ganon. At saka konting insecticide. Sa case ko, hindi na ako nag-spray, no? Okay na yan. At hintayin na lang natin kung document na lang natin kung mapapalaki niya pa yung bunga. So ang focus ko ngayon is paano ko ma-maintain yung nutrients para yung po mga nasa taas na bunga, marami po kasi bunga sa taas, maging quality katulad po nun. Ayun, oh. Yan, kikita niyo po ba yan? Yan yung susunod nating aanihin sa isang araw. Yung nasa taas, mukhang kailangan ko ng hagdan. Yan, kasi pag hindi ko po inani ngayon yung nasa taas na yun, mag-o-over po tayo. Okay? So mamaya pag ikot ko sa gawin doon, aakatin ko. Okay, meantime, harvest tayo. Ano natin, gamit ko po itong ating yan, timba. Mag-harvest tayo. Oh. Diba? Ganun lang. At i-deliver na po itong order na to. Benta ko po rito ay 25, 25 to 30, depende sa mapag-aagrihan. Yan. Pag ganito pong marami ng dahon, medyo nakakalampas na tayo. Sabi ko sa inyo before, huwag pong hayaan na may mahinog yan po sa inyong tanim, dahil pag po may nahinog dyan, mas madali pong magdadieback ang inyong mga pipino. Okay? Kasi nga, alam niyo naman ang design ng mga halaman. Once po na yan ay nakapag-produce na ng seeds, mag-i-start na pong madeds yan. Kasi yun nga yung niya, yun yung design. Ayan. O, yun po yung mga damage na po ng mga uod, kulay green. Dahil hindi tayo nag-spray, napasok po tayo rin ng dito, ng gamo-gamo. Merong dumadali, ayun siya, oh. Yung mga niya, mga droppings niya ito. Tingnan natin. Tingnan natin kung mahahanap natin siya. Ito, yata. Wala So, hindi ko na ito i-spray yan. Hahayaan na po natin yan hanggang sa matapos na, para makapagsimula na akong magtanim uli ng pangalawang crop. Ano sa tingin nyo? Pipino uli. Subukan uli natin yung pipino. Pero this time direct seeding na tayo. Pero syempre maglalagay tayo ng barir, no? Hindi agad tayo magtatanim dahil papapisain muna natin yung mga insekto diyan sa ating cucumber bago tayo magtanim ng panibagong set. So ito pa, mga ani natin sa susunod. Okay? So yan. Hanap tayo ng mga pwede within marketable quality. Okay. Yan. Hindi naman masyado maselan yung buyer natin, kaya wala po ako ditong segunda. Primary, primera saka segunda pareho lang po yung presyo. Yun nga lang, konti lang order niya. Pa 10 pa 20-20. So okay na yun, sapat na yun sa ating tanim. Ito po, ang tanim natin ay nasa 141 nung nag-start ako. Then may namatay na 3. So sabihin na natin more or less 139, ganun. Yun po yung mga nag-survive. And yan, dire-diretso lang. So later on siguro tayo mag-summarize kung ano yung observation natin dito sa ating pipino. Okay. Ayan, Yan. First time
kayong sumama sa akin sa pag-harvest ano. Kasi usually kapag po nagagawa ako ng post na harvest na ano. Yan. Yan, sa 2 days pwede na yan. Meron pa tayong mga bungang inaalagaan. Kaya tuloy-tuloy lang po yung ating pagpapatubig saka yung pagpapataba, no? Pero hindi naman na ganoon kalakas yung pataba na iniahalo ko. Double dosage lang. Okay? Ito, muntik nating ma-skipan. O, yan yung susunod nating aanihin. Anihin na lang natin ito. Minsan po yung mga alanganing sizes pinipitas ko na kasi pag nagtagal ako ng 2 days na over po ng laki. Yan, sumusobra ng laki. Tapos dahil nga marami na tayong dahon, minsan nakatago siya sa loob, hindi na makita. O, diba? Harvest na lang tayo ng harvest. Ayun, ganun lang ang ating pag-ani. Ito sa after 2 days pa yan. Dito, meron dito. Hindi pa ako nakakaalis sa isang sa isang row. Silipin natin yung mga balo-baloktot. Okay lang yan. Yan yung ganyang baloktot. Segunda na po yan sa totoong buhay. Pero dito po kasi sa market natin special, mapa segunda, mapa primera. Isa lang po ang presyo natin. Okay? Pero pag po yung maramihan, yung sa ordaneta, gano'n, kina-classify po yan. Magkaiba po presyo nun. Yan. Okay, so tapos na tayo dyan. So, ito pong double row ay napakarami ng dahon. And ang napapansin ko, mas kukonti yung quality na bunga niya. Compare po natin dito, ayan, ito po yung single row natin. Mas marami po yung mga tweed. Dahil hindi po sila nag-aagaw-agawan sa nutrient, no? Single row. So yung isang bed po na yan, iisa lang yung yung iisang puno lang yung kumakain ng nutrient. Samantalang po dito, dun sa kabila, dalawa. Kaya mas marami pong maluktot dun sa mga double row. So ito po yung sinasabi ko sa inyo before, nasa dulo or sa anong tawag doon, sa mid game, magkakaalaman kung worth it, kung okay ba na mag single row tayo. Okay? Pero so far sa mga nakikita nating ani, marami ako nakukuha dito, oh. Maraming mas tuwid. So kung ang usapan sino ba yung mas maraming maaani sa long term, mas marami ako na-harvest dito sa single row, no? Single row guys, yung dito sa bed, isang row lang yung tinanim ko. Ibig sabihin, mas maraming available na taba siya nakakain. Yun, kitasin na natin yung baluktot na yan. Itong baluktot na to guys, reject. Ako na lang kakain mamaya yan pagkatapos ko mamitas. Mahihilo ba kayo sa aking camera? Pasensya na kayo. Wala tayong yan. Nako. Kailangan nating hanapin ang mga bunga. Ito. Meron pa rito. Yan, pwede na to. Nagtutulis na yung dulo guys. Kasi sobrang daming bunga na sinusuport niya. So kailangan nating bawasan. Ito guys, ito is isang example. Double row siya, maraming dahon pero mas kukunting naani kong bunga. Di ba? Yan. Mas kukunti dahil mas marami nga yung dahon. Yun nga yun. Yun po ang consequence nun. Mukha nga siyang mukhang malago, mukhang healthy pero mas kukunti yung bunga niya compare dun sa single row. Kaya base dito sa ating observation, yung susunod natin itatanim ba single row? So, yun ang sasagutin natin sa mga susunod na kabanata sa second batch, sa second season ng ating pagtatanim ng pipino. Okay, abangan nyo po yan mga kaibigan. 14 minutes na. So yun,
mainit dito sa greenhouse. Okay. So, ganoon na lang. Tutuloy ko na yung pag-harvest dito. Hindi ako, yan na nga ba yung sinasabi ko, hindi ako makapag-vlog and harvest at the same time. Kasi nga, dalawa. So, hindi ako makapag-focus sa topic. As a result, yung pong sinasabi ko, hindi rin quality yung mga na-share ko sa inyo. So, much better na magpitas muna ako and then mamaya, ano ko na lang, i-summarize ko na lang, okay? Tuloy ko na pagpipitas mga kaibigan. Balikan ko kayo. Okay, so I'm back. Naka-ano naman tayo ngayon, 13th harvest. Naka 13.8 kilos po tayo, 81 pieces. So yung pong average weight natin, average weight ng per piece na na-harvest ay bumababa na. Dahil dumadami na po yung bunga sa taas. So bumababa naman yung ating average from 220 naging nasa 1 ano lang, 170, 160. Ganun na po yung average. So nire-record ko po yan para malaman ko yung pag-estimate ko sa mga susunod kong crop. Okay, so ngayon na natapos na ako mag-harvest, makakapag-comment na ako ng maayos kasi kanina wrong idea pala na habang nag-harvest ka nagba-vlog ka kasi nakafocus yung isip ko sa pagtingin ng mga pwedeng anihin and then ayun, so nawawala ako sa sa topic ko. So ito, alisin ko na to. Ayan, alisin ko at kakainin ko syempre. Ayan. So wala naman pong spray ito kaya okay lang kainin ng walang hugas-hugas. So yan, nakasinti po yung ating patubig. So ganyan lang po yung ating routine habang nag-harvest, nagpapatubig. So nakakagawa tayo ng multiple task sa same time. So yun po yung kagandahan kapag po naka-greenhouse tayo and then meron po tayong centralized na fertigation. Okay? Yan. Malutong sa matamis. Okay. So yun. Yan po yung itsura ng ating pipino at 79 days. Hindi may mga ano tawag diyan, powdery mildew na ba yan? Saka mahirap na mag-harvest, guys. Nagagasgas yung aking sensitive skin kasi yung kanyang mga dahon parang may mga ano siya, may mga balabalahibo siya na matigas. Okay, so yun po, gumagasgas po yun sa mga bunga. Kaya yun din yung isa sa na-observe ko, no? Pag siya ay lumapag dun sa yung bunga, halimbawa ganyan, ayan. Bata pa lang yan, kita nyo yan. Bata pa lang nakalapag dyan sa skin na yan, gumagasgas po siya dyan. So kaya nagkakaroon din ng mga gasgas. And then may nakita akong mga uod na kulay green, kinakain niya, no? Kinakagat-gat niya yung skin. Dito kasi normally kasi pag halimbawa mainit, binubuksan ko yung ito pintuan, minsan nakakalimutan kong isara. So nakakasingit po yung mga paru-paro. Kaya meron pong mga uod dyan na pag from time to time pag nakikita ko, pinipisa ko na lang. Hindi na po ako nag-i-spray dahil baka magka-problema pa ako sa fungus, kaya hindi ko na yun ini-sprayan. Okay? And yun, ika-13th harvest na tayo. Mag-iisang buwan na po tayong nag-harvest dito. So 4 weeks, magpo 4 weeks na po tayong mag-harvest. Okay? Konting-konti na lang at malapit na tong madeds. So anong ginagawa natin na maintenance sa ganitong matandang pipino? So simple lamang po, tuloy-tuloy pa lang din po ako sa pagpapatubig. Daily po ang patubig. Naka-connect naman sa ating drip line, so sinuswish ko lang siya daily, every half hour every day. And then ina-alternate ko sa paglalagay ng patubig ng nutrients. So yung nutrients po dito ko po tinitimpla. Then naka-feed po yan, naka-timer. So hinugot ko lang siya. Pero may timer po yan tayong ginagamit. Ayun po yung timer. Yun. Then naka-feed dun po sa ating line. So obviously po itong ating linya, itong piping system ay kailangan pa ng modification para mabawasan natin yung mga manual task. Okay? So yun naman po ang purpose niyan. Kaya natin minamano-mano sa ngayon para ma-identify natin ano-ano mga task ba yung pwede nating i-automate. Kasi hindi tayo makakapag-automate, no, kung hindi natin alam yung mga mano-manong task. Kaya dun po tayo, yun po yung pagre-reverse engineer natin. Mano-mano muna,
And then nililista natin kung ano yung mga mano-manong trabaho na paulit-ulit. Then yun po yung i-automate natin para yung time na nakukonsume natin doon, ma-save natin, magamit natin sa iba. Okay? So, yun lang so far po ang update ko dito sa ating pipino. At okay pa po yan. Tuloy-tuloy pa lang po ang pag-aalaga ko dyan. Hindi na ako nagtatanggal, guys, sa edad na to, hindi na ako nagtatanggal ng talbos. Hinahayaan ko na lang siya na tumubo kasi yung karamihan po ng bunga ngayon ay nasa gawing taas na. Makikita nyo naman. Pero po, ang consequences po nun, dahil marami pong masyadong bunga na nasa taas, mas nagiging maliliit na po siya. Pero so far naman, okay pa rin naman pagdating sa appearance niya, tuwid pa rin naman, no? Kaya siguro ang ating adjustment na gagawin, dadagdagan po natin yung dosage. Dadagdagan ko na po yung dosage from times 2 magiging times 3, magiging times 4 hanggang sa tuluyan ng matapos yung pagbubunga. Kasi pakikita po ninyo, ayun, no? Meron pa naman pong lumalabas, ayan. So ang question ngayon is, mapapaano ba niya yan? Mapagka class A niya ba yan? So far naman, karamihan naman class A. Ayan, no? O yan. So 2 days po, harvest ulit tayo. Ayan, okay pa naman. Lalong-lalo na po dito po no, sa single row. Ayan, mga ganyan pa po yung bunga niya. So yung single row po, usually, no, ay mas marami po ako na-harvest na good kaysa po dun sa double row. So yung pong double row, mukha po siyang marami dahil marami pong canopy. Pero po yung na-harvest po niya na bunga, mas marami po yung naani ko sa single row. So totoo po yun. Wala pong halong joke. Okay? So ito pong comparison ng dalawa, mas konti po ang magiging cost of seeds nyo dito sa single row na ibabranch nyo po ng 3 or 2. Yung ani nyo po almost same lang. Okay? So hindi po paramihan ng tanim. Ang usapan po rito, paramihan ng production per plant. Okay? Yun po ang usapan nito. Makikita po ninyo, napakarami niya, pero hindi po lahat ng bunga niya ay class A. Hindi po lahat ng vines niya ay mayroong nabubuong bunga. Alright, so yun ang aking na-obserban so far. So later on siguro, tanim pa ulit tayo ng pipino. 3 magkakasunod na pipino po itatanim ko rito. And titingnan natin kung ano po ang magiging mangyayari. So guys, yun lang po may update ko ngayon. At maraming salamat sa mga naka-tune in, sa mga sumusubaybay sa ating video series ng pagtatanim ng pipino sa greenhouse. Ito na po yung ating ika-79 days at ika-13th na harvest na po tayo. Pagdating sa earning niya, ang presyo po ay naglalaro. Minsan nagdo 25, 30, 45, 50 po yung pinakamataas na naranasan ko. Pero tuloy-tuloy naman dahil okay lang. Pero pag halimbawa po nagpipino po kayo at pasampu-sampu lang yung inyong harvest, syempre hindi po yun magkakaroon ng significant impact sa inyong overall income dahil sa numbers niya. Pero kaya nga po ang sa pipino dapat po medyo marami tanim niyo. Siguro mga 2,000 na puno. Kasi kung 2,000 na puno po ito, so mato 20x po natin yung ating ani. So kung 2,000 po na puno, expect po na meron kayong ha-harvestin na around around 200 every other day. So 200 times, sabi mo ng 30. So 6,000. Tama? 6,000 every other day kung meron po kayong 2,000 na puno. So yun po ay sa presyo po ngayon. Yun po yung ini-expect din yung anhin. Pero gaya nga nung sinabi ko, test small muna. Kaya nga itong ating pipino tinest ko sa small, 140 na puno po ito. So kung kailangan nyo ng 2,000, mato 20x po yung area po ninyo. Okay? So ganun po yung ginagawa kong pag-i-study. Kaya whether ang area nyo ay maliit o malaki, nasa ano nyo po yan, nasa diskarte nyo po kung ano po ba yung objective, ano po ba yung goal ninyo nung nagtanim kayo ng pipino, ano ba yung target ninyong harvest. Okay, gusto nyo ba ng 200 to 300 harvest every other day na anihan nyo ng 2 months? So ganun po yung pwede ninyong gawing batayan pag mag-i-start po kayo ng farming project or agri project. Okay, so alright. So yan, hopefully may nakuha kayong data rito, may nakuha kayong information, you find something valuable po sa ating post na to. Pasensya na kayo sa unang part dahil talagang medyo hindi ako makapokus kasi nag-aani ko, not a good idea pala. Mas okay na mag-aani muna bago ako maggawa ng commentary dahil mas
may bibigyan ko kayo ng mas maayos na comments, mas maayos, mas informative na mga observation. Okay, pasensya na po kayo doon. Anyways po, yan po yung ating ika-13th harvest. Sa mga hindi pa nakasubscribe at willing makita ng mga ganitong video, just click the subscribe button. And then, magkita-kita po ulit tayo sa ating susunod na video. Mag-ingat po kayo lahat mga kaibigan. Salamat po sa pagsuporta at pag-watch ng ating video. Thank you and bye-bye.